Katapusan ni Tambi ay parating na dahil dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito nga, no, breaking news kahapon, no, nabasura na ho ang impeachment at nagdesisyon na po ang Supreme Court na tinutulan ng iba. Hindi kasi feeling nila sila yung mas magaling. Sila dapat ang paniwalaan ng taong bayan dahil sila ay ordinaryong Pilipino lamang. At ang Supreme Court, dahil ang Supreme Court ang pinakakataas-taasang hukuman sa bansang Pilipinas, siya pinapakita po ng mga anti-Duterte na huwag paniwalaan ang Supreme Court. Ewan ko dito sa mga hinayupak na to, bakit ganyan ang mindset, no? Tapos makipatay ng electric pan kasi naririnig dito sa vlog ko. Salamat. At yung mga nandiyan sa labas, huwag kayong maingay, ha? So yun nga, no, mga banateros, mga kabiyaya, dito nga talagang maraming nag-iyakan. Maraming nag-iyakan dito sa desisyon ng Supreme Court at marami din nagsasabi na ito na nga daw ang katapusan ng ni Tambi. Dahil alam nyo na, parang nagkakagulo-gulo na sila. Parang nagkakasuntukan na dun sa loob. Sa loob ng kanilang grupo, nagkakasuntukan na dahil alam nyo na, syempre, hindi, kasi marami daw pangako na napako. Katulad lang ho niyan sa mga puppet ni Tambi na ngayon ay nakikita nyo, no? Unang-unang napako ay yung pagkapanalo ni Franz Castro. Hindi, mamaya na pala natin yan ikukwento sa dulo ng video para may excitement. May mga bali-balita kasi nagkakagulugan, nagkakarambulan na daw dun sa loob. Tapos ang pinakamalupit dito ay ang laki ng ginastos dito sa impeachment. Biruin mo sa 241 ata, hindi ako nagkakamali na congressman na bumoto dito sa impeachment na to na meron, di umano, sabi nila, na meron tigwa 150 million, laki talaga no, nasa bilyones po yun. So eto nga, no, ayun nga yung dahilan ng pagkakagulo-gulo nila at mukhang magkakarambola na, magkakawatak-watak na ang mga demonyo. Yung mga demonyo sa Leponan. Mukhang nagkakasuwagan na kasi kanya-kanyang sunga yan. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, ano lang yan parang kamatis lang yan. Ang kamatis, may isang mabulok dyan, bulok na lahat yan. So ngayon, etong mga to pinagsama-sama ng administrasyon yung mga demonyo. Kaya tawag dito, kaya nagkakagulo-gulo na sila, sa madaling salitain, nagkakahawa-hawa na sila. At maraming ang mga kuskus balungos sa mga sinasabi nitong mga hinayupak na to mapatungkol dito sa Supreme Court. So totoo nga lang, may post nga tayo, no? Tingnan nyo na lang sa Facebook page natin na Jay Guevara. Papalitan ko pala ng pangalan niya kasi may Jay Guevara ko dati, hindi ko na mabuksan. Yung Jay Guevara na FB natin ngayon, no? Kung saan ay may isang congressman dyan na nakatabingi yung panga na kine-question netong Supreme Court. Anak ng teteng, mas magaling ka pa sa Supreme Court? Grabe talaga ang mindset ng mga dilawan, ng mga pulangaw, ng mga makakaliwa, kasi parang gusto nila iparating sa atin na mas matawag dito, mas kapani-paniwala sila kesa sa Supreme Court. Anak na deti, Supreme Court nga, kaya nga Supreme nga ni buti sana kung Lord. Pag ikaw ang Lord, talo mo ang Supreme Court. Kaso sino si Lord? Hindi ganun, walang ganun. Ang pinakamataas na pamantayan dito sa bansang Pilipinas ay ang Supreme Court, na dapat natin sundin ang kanyang mga ang kanilang tawag dito, kanilang desisyon. Ganun yun. Samantalang dito muna tayo sa mga nag-iyakan. Eto na, yan. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Wow! Nadidisturb! Na may lumabas talagang ganong desisyon. Wow! Na hinahadlangan. Wow! Kailangan madam, kailangan with acting. Kailangan with feelings. Ano ba naman yan? Hindi ka pa rin nagbabago. Senado ng
tungkulin na solo sa amin. Oh. Inaatas ng konstitusyon. Oh. Sa Oh, Senado. solo. Ano bang ibig mo sabihin na solo? Pati ba naman sa sobrang ka-actingan mo na ang OA na tawag dito nung pronunciation mo. Yung solo naging solo. Pakinggan nyo. Ito. Pakinggan nyo. Inaatas ng konstitusyon. Solo. Sa Diba? Solo! Ang tanginang yan. Sa sobrang kaartehan, nagiging iba na yung pronunciation niya, nag-Amerikana ka na. Senado ay hahadlangan ng Korte Suprema. Habang. Pinakamataas na korte. Aba. Ibang pantay, no? Pero hiwalay. Tanga, hindi naman ninahadlangan eh. Ano yan? Gusto nyo lahat na lang ng pabor sa inyo? Eh di wow. Di ba? Lahat na lang ng pabor kailangan sa inyo. Tapos pag sa inyo yung pabor ng Supreme Court, okay, ang galing po ng Supreme Court. Dahil pumanig po sila sa katotohanan. Para sa taong bayan. Oo, pero kapag hindi sumangayon sa kanila ang Supreme Court, ano sinasabi? Hinahadlangan ng Supreme Court ang pamantayan ng solo. Utangin na nyo. Ng branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol Abo. sa desisyon iyon. Oh. Halimbawa, ano? Sinabi na dati ng Oh. Korte Suprema, Oh. bakit nila sasabihin na labag yung 1-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam, Eh di ikaw na. Dapat pinalitan mo yung Supreme Court. Dapat ikaw na yung naging Supreme Court. Mas magaling ka pala sa Supreme Court. Di ikaw na. Tanggalin na yung Supreme Court. Sa'yo na lang maniniwala ang taong bayan. Hindi, diba? Kung makapagsalita tong mga to, akala nila sila na yung pinaka totoo, pinaka paniwala. Putangin na yung si Rene nga, yung witness mo, di mo ma-explain eh. Diba? Sa sobrang taranta mo, nagkaso ka na lang. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi yung hinahadlangan ng Supreme Court. Ano yan? Mas magaling ka pa sa Supreme Court. Who you? Who are you, motherfucker? Sino ka ba? Isa ka lang naman komunista na ipinanalo ng mga Duterte. High blood ako dito. So, babaeng to, sarap sa bunutan. Sa bunutan eh. Nabuisit na doon kay Rize sinabunutan. Sampaling ko kaya to. Siguro 1 year before wake up. Hindi tayo nananakit ng babae ha. Joke lamang po. Hype na yan. Pag hindi pabor sa inyo, hinahadlangan ng Supreme Court. Mas magaling ka pa sa Supreme Court. Kakaiba ka. Oo, senador ka pa lang pero ang taas na ng tingin mo sa sarili mo ha. Oo, mataas na ang tingin sa sarili. at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinransmit sa amin. Ay gago ka. Ay, nako, sorry. Ay, hindi niya pala gets. Madam, hindi mo pala alam ang nangyari sa wala ka bang kalam? Alam mo, sadyang nagtatanga-tangahan ka lang. Isipin mo maigi, ba't sinasabi mong isa lang naman ang inaksyonan ng Supreme Court? Hindi naman sinasabi ng Supreme Court kung 4 or hindi naman nila pinagbatayan yung umaksyon sila sa 4 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman ganon. Wala naman sa paramihan ng inaksyonan yun. Ang sinasabi dito kasi, immediately, in Tagalog, agad-agad, motherfucker. ang sinasabi nga dito ay, bakit hindi isinulong yung una, yung pangalawa, yung pangatlo, at bakit lumaktaw sa pang-4? Doon pa lang mali na. No? So doon pa lang mali na. So yun po yung pinag-anuhan ng Supreme Court na para nga, sige, mag-file kayo. Pagbibigyan pa namin kayo ng isa pang pagkakataon.
Mag-file ulit kayo ng impeachment trial sa February 2026 or sa susunod na sa susunod na taon, next year, ganon, no? English Tagalog na yun, baka ninyo pa maintindihan. So ngayon, doon nyo ngayon gawin yun nang maayos ang impeachment. Kasi nga, yung unang ginawa yung impeachment ay mali. Na ilang beses na rin yan in-explain ng mga senador na mali nga yung ginawa. Kasi imbis na, nung una pa lang dapat, tinakbo nyo na yun agad-agad, hindi sana mas okay. Kaso namili kayo sa apat eh. Yung pang-apat pa yung itinakbo nyo. So yun ang nakitaan ng Supreme Court na mali itong ginawa nila, hindi po pwede to. So dismiss natin to at bigyan natin sila ulit ng pagkakataon na maghahin ng impeachment sa 2026. So mas okay pa rin yun kasi pinagbigyan pa rin kayo. Alam nyo, hindi lahat ng panahon papabor sa inyo. No, hindi lahat ng panahon papabor sa kawalangyaan nyo. No, porket hindi lang po mabor sa inyo, sinasabi nyo, kesyo hinahadlangan, anong hadlang ng tanga ka ba? Kaya ka nababara ni PRRD, wala kang alam dahil wala ka naman talagang alam. Ulit, totoo naman wala siyang alam dahil wala ka talaga siyang alam. Sa Senado para upuan na impeachment court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock. Parang may ang prinsipyo ng accountability of public office. Tungin yan pero yung accountability ng Office of the Vice President ninyo iniisip. Tanga. Bobo. Ay. Ano yan? Wala. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na Tsaka ano ba Pilipino tapos gobyerno? Deserve ng bawat Pilipino na makita yon at gobyerno. pag may aligasyon na nilabag yan, nasisingilin yung accountability dyan. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yun. Hindi, paglaban mo. Wala naman pumipigil sa inyo nga ni. Paglaban mo, sige lang. Oo, dami niyong inatupag. Puro lang naman Duterte. Go lang. Total, tatlo na kayo nila dyan. Tatlo na kayo nila Bamakino nandyan mga isang bituka. Dito tayo. Hayaan nyo na si Anli Virus. Dito tayo. Legal Counsel Salvador Panelo, Attorney Sal, magandang gabi po sa inyo. Magandang explanation to. Thank you. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo, kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan ilagay mo na kagad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod Kaya sabi nga ng anak ko si Paolo, the HOR played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, doon nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third,
kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon eh. Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila eh. Talagang lantaran ng paglabag. So ito yung pinakamaganda explanation, no, tong sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Dito ito yung pilit na kinokontra ng mga anti-Duterte. Ito yung kinokontra nila dahil alam nila na ito talaga ang kapanipaniwala na explanation mapatungkol sa desisyon ng Supreme Court. Ito yung pinakamalinaw. At meron pa diyang isang malinaw. Mamaya yari dun si Tampi. Meron Kaya pong- hindi nakataka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. Yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous, subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang saligang batas. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gustong malaman sa inyo, yung inyong pakiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman ako nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila eh. Yun ang binigay na tungkulin sa kanila. Tama. Sila lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensiya ng gobyerno o sangay na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo, what about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Pinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brad, Justice Tony Carpio, overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives kung nabasa nila, ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi raw dapat na ginagawa yun, overreach sa'yo. Nakakalimutan ni Justice Carpio, yan ang problema kasi, pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo, na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely the justices whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran surrounding yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Yun nga yung hindi nila alam dun. Hindi, sa totoo lang alam din nila yun, Atty. Sal. Kaso nagtatanga-tangahan nga kasi nga ang mission talaga kasi nilang lahat ng mga putang ilang yan. Lahat ng mga yan, ang mission niyan is pabagsakin lang talaga ang Duterte. Siraan at mawala sa hanay kasi nga may mga katulad na si Raisa Soberano si Raisa May Santos, si pangalan nitong hayop na to, si Risa Ontiveros, 'di ba? Katulad ni Risa Ontiveros, 'di ba? Ay may may pangarap na maging presidente. No, may pangarap na maging presidente at si Vice President Sara Duterte ang isa sa mga malaking tinik sa lalamunan niya kaya nga ginagawa nila yan. So ngayon na panalo si Vice President Sara Duterte kaya nag-iiyakan ng mga pisti.
Oo, ganun yun, no? Kaya, Atty. Sal, tama yung explanation mo. Samantalang, dito naman tayo sa sinabi ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Sa pahayag na patungkol sa impeachment trial na decision ng Supreme Court. Pasok. God. Kanina po, actually the past few days, pinapanood ko yung House of David. So nung lumabas yung SC decision, maraming pumasok sa mind ko. Isa-isahin ko tomorrow. At bukas But pa, yung pwede napanood naman ko ngayon. kasi dito Joke sa lang. House of David, so nung si Samuel, the prophet, ay tinuturuan po si David, nakakakita siya ng vision. Hindi naman total spoiler to ha, isang part lang to. May sinabi kasi Samuel na wrong question. Kasi daw ang tao always ask, God, are you for me or are you for my enemies? Are you for me? So, di ba, parang basketball game, may kalabang kayo, para hindi ko ma-mention yung mga present team. So, halimbawa, mga kakampi kong Chris pa nung grade school kami, kalaban yung kung sino yung mga Toyota or si Brad Joel Villanueva and si Brother Sek Sani, mga ano yan, solid Celtics fans. Kami naman po, mga solid Lakers fans, di ba? So, pag nagpre-pray, of course, sinasama ko na sana lahat safe, pati yung mga players hindi ma-injure lahat. Diba? That's part of your maturity na kasi nung bata, minsan nagpre-pray ka pa ng masama sa kabilang side, lalo kung arch rival nyo, pero hindi tama yon. Oo, tama yun, tama yun. Huwag kang magpipray ng masama sa iba. Oo. Halimbawa lang naman ha, halimbawa. Tuturuan ko para may, kahit pa paano may matutunan kayo sa ano ko, sa channel ko. Ito masamang-masama ang manalangin ka ng masama sa kapwa. Masama yan. Halimbawa, no? Na halimbawa, manalangin ka na sana madulas si Lisa, na sana mabagok si Marcos, na sana si Tamba malaglag sa stage, na si Tamba makalunok ng microphone, na yung mga makakaliwa mabagsakan ng eroplano, na masabugan ng bomba. Ganon, wag ganon, pangit yun. Wag niyong pimahasin, sa, tanga ng dila tong hype na to, bakit ba binigyan ako ganitong dila, bulol? Oo, wag niyong i-tolerate, English na lang, English. Wag niyo i-tolerate yung mga ganung gawain, masama yun. Yung mga panalangin ng mga masasama, wag ganun. Sana nga, Having said that, yung po sinabi ni Samuel, sinabi niya, mali kasi yung tanong. When you have a wrong question, you'll have a wrong answer. The right question is, God, am I on your side? So kung familiar sa inyo, na banggit ko na po ito dahil turo po din sa amin yan ni Pastor Doy Castillo way before I watched this. So tinuturo po niya yan na sa bigat po ng mga political issues na mga crisis na hinarap ng ating bansa na napaka-importanting mga decision, yun ang turo niya sa amin, pray that you'll be on God's side. So how can you pray to be on God's side? You have to know who He is, where He is, and anong season ito, saan tayo dinadala. Diba? So yung what, when, where, who ay napaka-importante in wanting to be on God's side. Of course, it starts with reading His Word, knowing to know Him better, diba? So if someone tells you na be on God's side, dapat magnakaw ang Pilipinas para yumaman. Alam mo nang hindi God's side yon. Because alam natin na ang Panginoon natin ay hindi nagnanakaw at hindi nagtuturo ng pagnanakaw. So I say that in context po of wala naman ako official statistic at hindi naman ako SWS o Pulse Asia, so hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the yung mga hindi natuwa, ilan lang naman sila. Kaya nga naman bilangin sa kamay. Unang hindi natuwa si Virus, si Ngiwi yung panga, yung tatlong tanga, yung tatlong tangang senador, na yung isa magbabalak pa na yung isang senador na magbabalak mag-Senate President,
Gonti lang naman. Mas marami pa rin yung natuwa sa decision ng Supreme Court. Impeachment complaint. Having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi ng iba, check and balance. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So, ang umuusig, ang nagpro-prosecute or mas masama, persecute, ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin yan. Ang nag-execute ng batas ay ang executive, ang legislative po ang gumagawa ng batas, at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-i-interpret ng batas at nagme-make ng decision ng mga violation sa law, lalo criminal law. So may konting hybrid sa check and balance kasi may impeachable officers. Na yung Tama. impeachable officers, bukod sa pwedeng, so like ang presidente may immunity of suit. So hindi mo rin pwedeng kasuhan sa ibang korte during term niya. Kaya ang galing nung paliwanag dito ni Cayetano. Kahit kay President Marcos, pwede rin mangyari. Yung iba, so ibang issue pa yan, no? But generally, around the world, generally, pwede mong kasuhan yung ibang impeachable officer basta't wala silang immunity from suit. So Yun. in the Philippine context, pareho ng US, yung House ang mag-i-impeachment proceedings at pag na-impeach, ang Senate naman ang magta-trial. Pero kung may question, kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction, etc., yan po ay sa Supreme Court talaga. Kaya akala ko po at least magiging unanimous po tayo lahat nung meron pong factual na nangyari, which is yung naunang mga impeachment cases na hindi gumalaw sa House, ay Supreme Court magde-decide. So gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi hintayin natin ang Supreme Court, let's respect the Supreme Court, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, wag Kaya nga hindi sa totoo lang ako nga nagtanong na ako kay Atty. Torion. Sabi ko kay Atty. Torion, Attorney, kayo po bang mga attorney, kayo po bang mga lawyer, iba-iba po ba kayo ng pinag-aaralan? Kasi nagtataka po ako, ang pagkakaalam ko kasi sa pagiging attorney, iisa lang kayo ng pinag-aaralan, iisang batas lang ang pinag-aaralan nyo. Batas ng Pilipinas lamang. Alam nyo ang tama at maling batas na, alam nyo ang mga batas sa Pilipinas. Ngayon, bakit yung ibang attorney, mas parang feeling nila, mas marunong sila kaysa sa Supreme Court? Yun yung pinagtataka ko talaga din ngayon Hindi, kaya nga totoo yung sinabi ni Atty. Salpanelo na ang ibang mga lawyer ngayon ay dahil natatabunan na sila ng pera at kapangyarihan, nababaliwala na yung pinaghirapan at kanilang pinag-aralan. Yan ang nakakalungkot ngayon. Sa totoo nga lang nasisira ang imahe ng community ng pagiging lawyer dito sa bansang Pilipinas kasi may mga lawyer at may mga attorney na nagkakalat ng katangahan katulad lang ni Larry Gadon, ni Attorney Claire, di ba? Ni Abante. So maraming mga attorney na nagkakalat ng katangahan dito sa sa bansang Pilipinas. Kaya medyo nasisira na rin yung imahe ng mga lawyer dahil sa mga tulonggis na yan. Katulad lang ni Gadon, 2 beses na disbar. Saan nakahanap ng ganun? Diba? So kauna-unahan sa Pilipinas yun. pakialam nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, meron pa tayong isang, how do I call him? Kolumnista at lecturer, pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze, wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng dating Pangulo sa Supreme Court, kahit na unanimous ang decision, at kahit So yung sabi nun, yan na naman sila no? No, yan na naman sila yung mga na-appoint. Nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita niyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter
ng kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi po na-spare sa tira. Don't get me wrong po, all throughout history, there are decisions we like or not, and it's okay to comment. But it's beyond commenting eh. So saka ko napapasukin yon. But ang point ko, so I'm sure maraming nagdadasal sana ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Wala. Alam mo ngayon, Senator Cayetano, ang sumusuporta na lang dyan sa impeachment na yan, halos mabibilang mo na lang sa kamay mo. Sa totoo nga lang, baka nga yung buong administrasyon lang yung sumusuporta dyan sa ano na yan, tsaka yung mga makakaliwa. Sila na lang sumusuporta dyan sa impeachment kay VP Sara. Maniwala kang marami yan. Anong marami? Marami ang nagagalit sa kanila. Kasi isipin nyo, sino ba naman hindi magagalit? Katulad niyan, naghalal tayo ng panibagong mga senador. Tapos, imbis na makapaggawa ng batas yung mga yon na para makatulong sa atin, ang nangyayari, magpo-focus sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magpo-focus sila doon imbis na makagawa ng batas, makatulong sa bayan, makagawa ng batas para sa pag-asenso ng bayan. Wala. Andun sila, nakapokus sa impeachment. Yun ang magiging pinakatrabaho nila. Tapos ang malupit pa niyan, gagastusan pa yan. Pera ng taong bayan ang ginagastos sa bawat trial, sa bawat hearing. 'Di ba? Oh, ngayon yung ibang mga panalo ng senador ngayon, tag dito. Sabik na sabik maging Senate President. Para saan? Para ma-impeach si Sara. 'Di ba? Imbis na binoto natin, kaya nga natin sila binoto kasi ayaw na natin ng mga senador na pinalitan natin, yung hindi na nahalal. Kasi nga, gusto natin makapaggawa ng batas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, magpo-focus na naman sila sa impeachment. Yung masaklap dyan. Ang daming nagdadasal, sana po hindi ma-impeach ang ating Vice President Duterte. Mas marami sana, yun. Lord, nandiyan ka sa side ni Vice President Duterte. Sana, Lord, nasa side ka ng House at nasa side ka ng accountability. Nasa side ka nila former Senator Congresswoman De Lima and her group na... Hindi, alam nyo sa totoo lang, alam ng, minsan lang ako magsalita ng ganito sa totoo lang. Alam ng itaas kung saan siya didepende. Alam niya rin ng mga taong sumasamba sa kanya ng peke at makatotohanan. Alam niya yung mga tao na ginagamit lamang siya para makahatak ng interest ng ibang tao. Kasi nga, uso kasi dito yun sa Pilipinas na kapag ikaw ay makadiyos, kasi pansinin niyo ibang mga politiko, katulad niya nila Abalos, nila De Lima, diba? Kaya para sila manalo, ang gagawin nila magsisimba-simba, magpapadasal, magpapabindisyon. Yung ibang mga ginagawa ng ibang politiko. Pero alam ng itaas kung ikaw ay peke o hindi. Totoo yan. At dahil totoo ang mga Duterte na kahit sinasabi nila na minumura nila ang Panginoon Diyos ni Pangulong Duterte, bastos, palamura. Alam ng Panginoon Diyos kung gaano siya na ginagalang ng mga Duterte. Kaya nga ganito ang naging desisyon niyan. Kaya nga alam nyo yung sa bagay noon pa man, 'di ba? Talagang hindi talaga nawawala ang kontrabida. Sa totoo sin ng mortal talagang magkalaban ay ang Panginoon Diyos at ang demonyo, 'di ba? So noon pa man meron ng ganyan. So ngayon eto na hanggang dito sa atin sa panahon na natin ng mga tao hindi talaga nawawala yung red side. Yung red side sa white side, parang west side and east side. Pero totoo yun, yung red side ay yung demonyo, yun yung demon or evil. Evil or demon society. Yung white side ay yung angel society kung matatawag. So talagang laging naglalaban yan Oo. So hindi mo na mawawala. Kaya nga ganito ang nangyayari. Yung mga anti-Duterte ay yung mga demon. Mga demon side.
ikaw ba naman nasa Biblia mismo na wag mong gagamitin ang salitang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Tapos nagpamisa kayo sa loob ng Congress? Doon sa mga papel ng impeachment? Anong kinalaman ng Diyos doon? Mga tanga ba kayo? Hindi totoo. Diba? Sino nakapanood doon? Diba? Sila Akop, sila Luistro, yung Tutoy, nakalimutan ko. Diba? May mga pari pa silang kasama, anak ng teteng. Inasa Biblia yan na huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga sa mga walang katuturan na katulad niyan. Tapos kayo gagamitin niya, yan tuloy na na bengo kayo. Maraming beses, maraming sinasabi. Pero hindi ba ang tama, dapat, Lord, turuan nyo kami. How do we be on your side? Ano ba, Lord, ang tama? Diba? Tama. Kasi meron talagang final arbiter. Kaya may nabasa ako, di ba, na after the Supreme Court, you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, sa Diyos talaga ang appeal. So ang point that I want to make tonight is that if we want to build our nation... Neto na lang Nagpamisa sila, di ba? Bakit hindi sila sinangayunan ng itas? Kasi nga peke. Peke yung pananampalataya nila. Peke, tsaka saan ka nakakita? Ipapanalangin mo. Kasi nga sabi nga 'di ba sa Bible, wag mong ipanalangin wag mong ihamak ang kapwa mo. 'Di ba? Wag mong baka sabihin niyo na Ajay, mali ka ng bigkas ng pagkakasalita. Ay sabihin ko ng mali pero alam ko meron 'yan doon. Wag mong hamakin yung kapwa mo. 'Di ba? Hayaan mo ang itaas ang humusga sa kanya. Hindi ka pwedeng humusga sa kanya dahil gawa ka lang niya. Gawa ka lang ng itaas. 'Di ba? So ngayon, ba't mo kailangan hamakin yung kapwa mo? Gamitan mo pa ng dasal-dasal, nagpamisa-misa pa kayo. Akala mo patay na si Remulla. Sorry. Akala mo nawala na si Abante. 'Di ba? So alam niya na ay peke itong mga hayop na to. Oo, peke kayo. Ito, bubulungan ko yung Supreme Court. I-dismiss mo ang impeachment. Yan na. Yan na yung naging bunga. Ano ngayon? Iyak kayo ngayon. Nagdasal-dasal pa kayo. Tapos sasabihin pa nung ang hirap talaga kalabanin ng demonyo. Ang hirap talaga kalabanin ng kurap. Diba? Ang daming nag-iyakan Oo, ang daming mga nag-iyakan ng mga punyeta birds. Samantalang dito tayo, medyo nakakaantok kay Cayetano dito tayo. Eto katulad dito, na sinabi ni Senator Bato. Diba? Ikinatuwa ang pagpapalawalang bisa ng SC sa impeachment complaint. Ito, panoorin natin. Kabilang sa natuwa sa desisyon ng Korte Suprema ang mga Senator Judge na sina Senator Bato de la Rosa at Amy Marcos. Sabi ni Bato, Holy Spirit na ang gumalaw sa desisyon ng SC. Narito ang aking report. Hallelujah si Senator Bato de la Rosa sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, natalo ng Holy Spirit ang pwersa ng kasamaan. Para naman sa isa pang kakampi ng Vice Presidente sa Senado na si Senator Amy Marcos, tila tapos na ang laban. Galangin na lang daw ang desisyon ng SC, awat na sa politika at atupagi na ang trabaho. Pati ang isa sa mga petitioner sa si Attorney Israel Torion, ba't tayo niyo-interview yung Banateros? ikinatuwa ang desisyon. Tagumpay daw ito ng taong bayan. Pero si Senator Risa Hontiveros, dismayado. Isa raw diba? sa pinagtataka ng senadora ay kung paano nalabag ang 1-year bar rule, gayong isang impeachment case lang naman ang iniakyat sa Senado. Ay, tanga. Ay, tanga lang. Oo. Halos isang na yun ewan ko na lang, ayaw ko na lang mag-explain sa mga turonggis na to, no? Oo, kasi pag in-explain mo pa, ito pa isa, nagsanib-sanib na sila. Iniwala naman daw si Senator Bam Aquino, dapat ituloy ang paglilitis. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas.
Beba, Ayaw kita desisyon pakinggan. pa rin ng mayorya ang dapat manaig. Dapat daw pag-usapan ito ng mga senator judge sa loob ng impeachment court at magdesisyon sa tatakbuhin ng impeachment complaint. No, paano yan? Kasi ganito kasi mangyayari dyan. Nagdesisyon ng Supreme Court. Tapos binagbigyan kayo ng February 26, no? So ngayon, kapag ngayon nyo ipinagpatuloy yan, pag pinilit nyo, para nyo lang sinasabi na binali nyo ang desisyon ng Supreme Court. At para nyo na rin sinabi na huwag paniwalaan ng mga Pilipino ang Supreme Court pag ginawa nyo yan. Mas maganda niyan, wala naman pumipigil na yung binigay na date or araw or taon ng Supreme Court kung kailan nyo ilulungsad or isusulong yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, antayin nyo na lang yun. February yun, 2026. So ilang buwan pa. 'Di ba? So antayin nyo, hindi yung ngayon kasi kabastusan yan sa Supreme Court kapag ginawa nyo yan. Alam nyo yan. Ngayon kapag sinulong nyo yan at itinrial yan sa Senado, parang yung sinasabi sa amin na mas kapani-paniwala ang Senado kaysa sa Supreme Court. At dahil nga dito, eto na nga yung kwento ko. Nagkakagulo-gulo na nga daw sa loob. Dahil may mga taong pinangakuan ng mga kesyo ganyan. Sige, tumulong ka na kalabanin ng mga Duterte, ibibigay ko sa iyo to. Sige, tumulong ka, kalabanin ng mga Duterte, ilalagay kita sa ganito. Kaso ngayon, nagka-leche-leche. Kaya nga delikado si Tamba. Delikado si Tambi. Oo, dahil yung iba nga daw ay nagrereklamo na sabi nila ay nagawa ko naman yung gusto mo. Ginawa ko naman. Bakit hanggang ngayon wala pa rin ako doon sa pinangako mo? Paktay ka diya, Dodong. Yun yung mga bali-balitan, nagkakagulo-gulo na sa bubble nila, nagkakagulo-gulo na doon sa grupo ng mga demonyo. Kasi nga may mga pinangakuha na hanggang ngayon wala pa rin. No, mas parang tapos ang masama pa nito, may mga babalik sa kulungan at may mga makukulong. Hindi ko lang alam kung sino yung mga yan. May mga makukulong at may mga babalik sa kulungan kasi nga tapos na silang gamitin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Napapit lang kayo. Ang kulit nyo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, napapit lang kayo. Ayaw nyong maniwala sa akin. Diba? Kung naniniwala kayo sa akin, di sana, tawag dito, hindi nangyayari sa inyo yan. So kayo mga banateros, hulaan nyo kung sino yung makukulong at sino yung babalik sa kulungan. Kasi nga, ang nangyari kasi ganito, ang ayon sa kwento, parang umalma itong isa na, akala ko ba, pinalayaan mo ko, akala ko ba okay na, akala ko ba, tawag dito, absuelto na ako. Sabi naman itong pinaka-boss, okay naman na yan, nanalo ka naman na, binigay ko na yung panalo mo, nanalo ka bilang diba? So, ikaw na bahala magtrabaho niyan. Tapos parang nahalata kasi nung boss na hindi masyadong malakas ang impact niya na paninira sa mga Duterte, kaya parang binaniwala siya. Mas lalo yung isa. Oo, yung lumilipad-lipad. Basta yung lumilipad-lipad, mas lalo yung isa. Talagang binaypas na. No, sabi pa niya akala ko ba mananalo ako? Ba't hindi mo ko pinanalo? Ang usapan natin, mananalo ako. Kaya ako nga kinakalaban si Duterte, si Vice President Sara Duterte, akala ko mananalo ko. Ba't hindi mo ko pinanalo? Ngayon nagkakasumbatan na sila. Kasi nga, tapos ngayon na parang nabuisit yung boss, ganun ayaw mong manahimik, sige, ikukulong kita. Bubuhayin ko yung kaso mo na child abuser, paktay. Oo, so ganun yung mga nangyari, parang nagkakadigmaan na kasi parang nagkampihan na ulit ang mga makakaliwa at ang mga pulangaw. So parang nagkakagulo-gulo na. Kasi alam nyo, sa totoo lang, magkakalaban naman talaga yung mga yan. Nagampihan lang yan kasi nga gusto nila sirain ng mga Duterte kaso hindi nila magawa-gawa ngayon kaya nagkakagulo-gulo na sila.
Okay, delikado yan. Eto si Tambi, delikado yan. Tingnan nyo. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo sa pinanood nyo ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.